Kuwento sa akin ito ng isa sa mga pinsan ko sa father side. Mababait silang lahat di tulad sa mga pinsan ko sa mother side. Every time na bibisita ako sa kanila, nagkukwentuhan kami. So eto na ikwento niya. Yung pinsan nila sa mother side ang nanay taga Guimaras. One time summer ng 2006, sumama siya at ng isa pa niyang pinsan sa mother side din. At para magbakasyon doon. Yung mga pinsan naman nila na anak nung tiga Guimaras, 6 at 4 years old pa lamang. Sabi ni pinsan, sobrang ganda doon. Kung probinsya yung ambiyan sa Pangasinan, mas doon sa Guimaras. Mababait din ang mga tao. 1 week na sila doon nung may magparamdam. Hindi multo, kundi isang aswang. Ang style ng bahay ng auntie nila, 2 floors. Sa baba, konkreto, sa itaas naman ay sawali. Sa ibaba rin pareho ng mga bintana sa itaas na yung pataas, binubuksan at may tukod para all day open. After ng tanghalian, routine na nila for 7 days na magpipinsan na matulog muna, then paggising saka pupunta doon sa sapa para maligo. Yung auntie naman nila, tumutulong magluto ng mga tinitinda nila sa plaza kasi may liga sa gabi. Nagtitinda sila ng mga pagkain. Dahil tirik na tirik ang araw at for 7 days namang walang ganap, naka-open yung bintana. Unang nagising si Joe, yung pinsan ni pinsan. Nagising si pinsan dahil sa sigaw ni Joe. May malaking ahas sa sahig. Yung upper part ng ahas nakapulupot sa mga binti ni Coco, bunsong anak ng auntie nila. Sigaw din si pinsan. Pasok yung nanay ng auntie nila. Ayon kay pinsan, yung nanay ng auntie nila maayos pa namang maglakad pero may hawak laging tungkod. Tinusok niya yun sa ahas. Kalimitan di ba pagpapatay ng ahas ulo agad ang puntirya? Kaya lang yung lolo nila Coco ang tinusok katawan ng ahas. May sumigaw. Galing dun sa ahas. Ito ay boses ng isang lalaki. Tapos kumiwal-kiwal. Binitawan na si Coco at mabilis na dumaan sa bintana. Dumating ang auntie nila at niyakap silang lahat. Yung mga kapatid na lalaki ng auntie nila, 6 yun. Nag-iisa kasing babae yung auntie nila at bunso pa. Nagsabit sa lahat ng bintana ng lasona o maliliit na sibuyas, rice stalk, tapos nagtaktak ng kalawang sa mga bakal. Inipon sa plastic at sinabit din. Pagdating ng alas 5 ng hapon, sakay na sila doon sa tricycle papunta sa plaza. Doon sa isang tricycle, yung iba tapos nandoon din yung mga tinda nila. Yung 3 kapatid ng auntie nila sumakay sa ibang tricycle kasi mga player. Magsisimula na yung game nung dumating yung coach ng sitio nila. May bandage sa braso. Pagkakita nung lola nila Coco doon sa coach, nilapitan niya tapos hinampas niya ng tungkod. Bisaya daw yung salita kaya hindi nila agad naintindihan. Pero translate ng isang kuya ng auntie nila. Natigilan na raw si Lani kasi may asawa na. Yun pala yung coach at buong angkan nila, mga aswang. Yung coach na kapatid noon may gusto sa auntie nila. Kilabot na kilabot sila nung kinuwento sa kanila. Dahilan kung bakit yung uncle nila, yung asawa ni Lani, hindi na pwedeng magpunta doon kila auntie Lani. Nung mamanhikan kasi ang uncle nila, kinuha siya nung isa sa mga kapatid nung may gusto kay Lani. Nung magsi-CR lang siya nung gabi na. Nahanap siya sa dulo ng sitio. Wala nang saplot at tulala. Dinala pa siya sa magaling ng albularyo para ibalik ang huwisyo niya. Creepy, hindi ba? Pero may mas creepy pa.
The next night, si Toto yung panganay na anak ni Lani na tatae. Si Lani naman kampante dahil yung mga kuya niya nasa likod pa ng bahay. Yung CR kasi nila nakahiwalay sa bahay nila. Pinatain niya si Toto. Hindi niya na sinara ang pinto ng banyo. Iniwan niyang tumatae si Toto kasi magsasalok siyang tubig sa balon. Inilapag niya yung balde sa loob tapos hinugasan na niya si Toto at binuhusan na yung inodoro. Si Toto naman daw nagsabing gustong maligo. Salok siya ulit ng tubig. Pagbalik niya ng banyo, wala na si Toto. Sa pag-aakala niyang nasa loob na ng bahay ang anak niya, pumasok siya. Sabi ni pinsan, kalmado pa si auntie nila, kaso nung makitang wala si Toto ay lumabas siya agad. Pati sila ni Joe lumabas. Si Joe buhat si Coco. Wala sa buong bakuran. Iyak na sila ng iyak. Pati mga kuya ni Lani naghahanap na rin. Yung nanay ni Lani paglabas ng bahay, tumuwad. Sumigaw ng pastilan. Si pinsan natatawa habang kinukwento niya tong part na ito. Patuwad daw kasing maglakad yung matanda. Tapos mula sa pagkakatuwad, parang may hinila sa pagitan ng mga hita. Doon na nila nakita yung aswang. Literal daw na talagang nakakatakot. Parang nakuryente ang buhok. Mahaba ang mga kuko, tapos tumutulo ang laway. Hinampas siya ng matanda ng tungkod. Dumadaing daw pero parang daing ng asong nasasaktan. Kahit anong awat nila Lani sa nanay nila, hindi nakikinig. Nagpunta doon sa bahay ng mga aswang. Sabi ni pinsan ang gara. Nakasunod sila. Nakailang katok bago buksan ang pinto. Binuksan lang nung yung nanay na ni Lani. May hinila sa tungkod niya. Nahati sa dalawa. Putya yung tungkod, parang pinagkabit na parang dalawang manipis na espada. Sabi ni pinsan ganoon ang nipis nung dalawang maliit na espada sa needle ni Arya Stark. Pinagkiskisan niya yon, ayun bukas ang pinto. Babae ang nagbukas. May mga tao sa loob. Yung iba, katulad nung lalaking aswang na kukuha sana kay Toto. Dinuro sila ng nanay ni Lani. Kayo, nire-respeto ko. Sana irespeto nyo rin naman kami. Ikaw Roger, kung talagang mahal mo si Lani, hindi ganito ang gagawin mo at pipigilan mo ang mga kapatid mo. Hindi ka papayag sa buyo ng mga kapatid mo. Isipin mo naman yung kapatid mong nahihirapan sa pagbabago sa katawan niya. Siya na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Tapos maraming babae, Roger. Hindi lang si Lani. Mabait kang bata, Roger. Huwag kang tumulad sa mga nakakatanda mong kapatid. Kaya hindi kayo kinante ng tatay ko dahil sa pakiusap ko. Dahil alam kong mabuti kang tao. Roger, ikaw, kapatid mo at ng tatay mo, sumalangit nawa. Huwag ganito, Roger. Iyan ang sinabi ng nanay ni Lani. Ang masama raw talaga yung masamang perwisyo talaga sa ibang tao. Mga kapatid nung Roger. Siguro kasi yung nanay nung Roger tao. Walang halong aswang kaya ganoon. Pero yung mga kapatid daw noon, sira ulo talaga. Nagnanakaw ng mga hayop sa iba't ibang sityo, kakainin tapos ayun, iiwanan na lang. Sunod na linggo umuwi na sila. Sakay sila ng bus papunta sa barko. Kandong ni Joe si Coco, si Lani naman kay Toto. Nahiwalay si pinsan ng upuan. Sa unang bus stop may sumakay na lalaki. Naka-shades tapos may panyo sa leeg. Tumabi kay pinsan, ang lansa-lansa daw. Tapos lagi siyang inaamoy. Nung nasa barko na sila, doon lang siya nakahinga ng maayos. Nung makauwi, halos walang maniwala sa mga kwento nila. Kaya tumigil na lang sila kakakwento.